Bakit nga ba tinawag na South China Sea ang rehiyong ito? Gayong napapaloob ang malaking bahagi nito sa ilang teritoryong nasasakop ng mga bansa sa Asya, kabilang na ang West Philippine Sea. Ano ang pinakamadaling paliwanag upang maunawaan ng lahat kung bakit nagkakaroon ng mga overlapping claims ang mga bansa sa rehiyong ito? At bakit sa kabila ng pagsang-ayon ng China noon sa mga patakaran ng UNCLOS ay nananatili pa rin ang kanilang pag-aasam na maangkin ang buong rehiyong ito? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ang pangalang South China Sea ay nagmula sa pangalang Mar da China noong panahon pa ng kolonyalismong Europeo, partikular na noong ika-16 hanggang ika-18 siglo, kung saan noong mga panahong iyon, ang mga gumagawa ng mapa mula sa Europa ay nagbigay ng pangalang Mar da China sa karagatang ito bilang pagtukoy sa lokasyon nito sa timog kanlurang bahagi ng China. At paglipas ng maraming panahon ay tinawag itong South China Sea. Gayunpaman ang pagpapangalan nito bilang South China Sea ay isang paraan lamang upang mas madaling matukoy ng mga manlalakbay ang bahaging ito ng karagatan, kaya't hindi ito nangangahulugan na pag-aari na ito ng China, gaya na lamang ng Indian Ocean na bagamat napapaloob sa pangalan ng bansang India, ay maraming bansa sa rehiyong ito ang nagmamay-ari ng ilang bahagi ng mga teritoryo sa karagatang ito. Kaya naman ang South China Sea bagamat napapaloob sa pangalan ng China, ay hindi ito nangangahulugan na pag-aari na nila ang buong karagatang ito na sa buong kasaysayan ay napakarami ng nagmay-ari sa iba't ibang lokasyon ng rehiyong ito, kung saan ang ilang mga bansa gaya ng Vietnam at Pilipinas ay mayroon ng mga islang matagal nang pinaninirahan ng bawat bansa, habang ang China naman ay nagsimulang mag-angkin sa halos buong karagatan noon lamang 1947 sa ilalim ng Republika ng China sa pamumuno ni Chiang Kai-shek, na kalaunan ay natalo ng mga komunista sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong, na kalaunan ay nagpatuloy naman sa pag-aangkin ng halos buong rehiyon. Gayunpaman dahil nga ang ilang bahagi ng South China Sea ay matagal nang pinamamahalaan ng ilang bansa sa Asya, ay nagkaroon ng mahabang kasaysayan ng pagtatalo sa buong rehiyon, at upang solusyonan ang mga alitan sa rehiyong ito at iba pang mga alitan sa buong mundo, ay itinatag ng United Nations ang Convention on the Continental Shelf noong 1958. Kalakip ng konbensyong ito ang mga patakaran at prinsipyo sa paggamit at pamamahala ng mga continental shelf sa bawat rehiyon, hanggang inamyendahan nito at naging mas komprehensibong kasunduan na tinawag na UNCLOS noong 1982, kung saan lumagda ang China at iba pang mga bansa. Ang UNCLOS ay kinikilala ang mga karapatan ng mga bansa sa exclusive economic zone nito at iba pang mga aspeto ng karagatan sa ilalim ng internasyonal na batas. Sa madaling salita, ang China ay sumusuporta sa konsepto na ang bawat bansa ay may karapatan sa exclusive economic zone na may lawak na 200 nautical miles mula sa kanilang baybayin. Kaya't malinaw sa internasyonal na komunidad na hindi maaaring angkinin ng China ang kabuuan ng South China Sea, na naging dahilan sa pagkatalo nito sa arbitral tribunal laban sa mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas. Gayunpaman ang pagtatalo sa exclusive economic zone ng ilan pang mga bansa gaya ng Vietnam at Pilipinas ay humantong sa pagkakaroon ng mga overlapping claims dahil sa maraming kadahilanan. Isang halimbawa, ang ilang pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay lumagpas na sa exclusive economic zone ng Pilipinas, gaya ng Pag-asa Island na may layong 244 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. Gayunpaman ang Pag-asa Island ay isa sa mga grupo ng mga islang binili noon ng US Espanya sa naganap na Treaty of Washington noong 1900 na nagtatakda ng hangganan ng Pilipinas. Kaya naman kahit pa nasa labas ito ng exclusive economic zone ng bansa, ay maituturing pa rin itong bahagi ng Pilipinas, at dahil nga maituturing na isla ang Pag-asa Island, ay nagkakaroon ito ng karapatan sa karagdagang 12 nautical miles para sa territorial sea nito, habang ang Vietnam naman ay may mga kahalintulad na claim sa ilang bahagi ng mga islang malapit dito na nagsisilbi namang baseline ng Vietnam, kung kaya tumaabot sa 200 nautical miles ang kanilang claim sa ating exclusive economic zone. Kaya't dahil dito ay nagiging komplikado ang pag-aangkin ng dalawang bansa sa mga isla at bahurang nasasakop nito. Sa madaling salita ay parehong mabigat ang claims ng Vietnam at Pilipinas sa ilang bahagi ng rehiyong ito, kaya't mas minabuti na lamang ng parehong kampo
na daanin sa mas maayos na pag-uusap ang claims ng parehong bansa. Samantala ang China bukod sa walang pinanghahawakan na matibay na ebidensya para sa kanilang karapatan sa rehiyong ito, ay nananatili pa rin ang kanilang pagiging agresibo at kahit pa halos nagpakatuta na ang dating Pangulo ng Pilipinas sa kanila, ay patuloy pa rin ito sa panghaharas ng mga Pilipino. Kaya't ang tunay na balakid sa kapayapaan ng rehiyong ito ay ang China lamang mismo. Kaya't hindi sila maaaring gumamit ng armadong pag-atake laban sa mga Pilipino, maliban na lamang kung aatakihin natin sila sa paraang mapangangatwiranan nila na tayo ang nag-umpisa. Gayunpaman kung mauuwi man sa digmaan ng dalawang bansa, ay wala pa rin kikilala sa claims ng China dahil nga kaisa sila sa UNCLOS sa pagkilala ng exclusive economic zone ng bawat bansa sa mundo. Kaya't ang tanging magagawa lamang nila upang maangkin ang West Philippine Sea ay ang mapasunod ang ating gobyerno sa kanilang mga gusto dahil kung kusang loob nating isusuko ang ating karapatan sa mga islang ito ay magiging makatarungan para sa China na pamahalaan ang ating teritoryo. Kaya't pananakot at panghaharas lang ang ginagawa nito dahil wala silang makukuha kung sila ang magsisimula ng isang aktwal na digmaan laban sa mga Pilipino. Kaya't walang dapat ikatakot ang mga Pilipino sa banta ng mga Tsino kung malawak ang ating kaalaman patungkol sa bagay na ito. At para naman sa mga nagsasabing paalisin na lang natin ang US at ang China para walang gulo, ay isang suwestyon ng walang alam sa usaping ito. Dahil malinaw naman na anumang oras ay maaari naman talaga nating palayasin ng mga Amerikano gaya ng pagpapalayas noon sa kanila sa Pilipinas noong panahon ni Corazon Aquino. At kahit pa noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte ay tahimik na umalis ang mga Amerikano. Pero paano naman kaya natin palalayasin ang mga Tsino kung sila mismo ang nagpapalaya sa atin sa ating mismong teritoryo? Kaya't isang kahibangan ng pagpapahayag na palayasin na lang ang US at China para walang gulo dahil tanging malakas na puwersa lamang ang makapagpapaalis sa mga Tsino. Kaya't nakikipag-alyansa tayo sa mga Amerikano nang sa ganun sa pamamagitan ng puwersa at military aid ng US sa Pilipinas ay magkakaroon tayo ng maraming base militar sa bansang ito at hindi lamang naman tayo ang gumagastos para dito dahil ang mga EDCA sites ay pinopondohan ng mga Amerikano. Bukod pa riyan ay mas nagtitiwala sa atin sa pakikipag-alyansa ang mas maraming bansa sa mundo na nagiging daan naman sa mas mabilis na modernisasyon ng ating sandatahan para sa pagtatanggol ng ating teritoryo. At sa pamamagitan ng alyansang pansiguridad ay nagkakaroon rin tayo ng karagdagang pang-ekonomiyang kasunduan sa mas maraming bansa sa mundo na maaaring magamit natin kung susubukan ng China na pabagsakin ang ating ekonomiya. Kaya't kahit naisin pa ng China na daanin sa ekonomiya ang ating alitan laban sa kanila, ay malinaw sa kanilang kaalaman na makadaragdag lamang ito sa mga paghihirap nila. Kaya't ang mga aksyon ng ating gobyerno ay malinaw na humahadlang sa bawat pagsisikap ng China na mapang-ibabawan ng mga Pilipino para sa layunin nitong tuluyang makontrol ang ating teritoryo.